Ang ninuno. Albularyo ka pala, Tandang Ismael? Naging kasamahan mo si Erming? Kilala ko nila Erming. Higit pa sa pagkakakilala mo sa akin. Alam nila kung sino at ano ang galaw ko. Bakit? Wala bang sinabi sa'yo mga kasama mo sa mga nangyayari? O baka naman kasamaan mo rin sila ha? Galamay kayo ng hari ng Irito. Wika ni Susan. Hindi kagad nakapagsalita si Tandang Ismael. Naguguluhan ng isipan. Napatingin sa malayo at makikita na nag-iisip ng malalim. Animal si Erming. Kaya pala lahat ng ginagawa nila hindi pinapaalam sa akin. Kaya ayaw nilang dumikit kapag sinusubukan kong magmatsyag. Sa halip, magkaiwalay kami kaya hindi ko alam ang ginagawa. Kaya pala palaging sinasabi ni Erming, kanya-kanyang pagmamasid at diskarte kung paano mapapatay ang mga Irito. Yawa kang Erming ka. Teka, baka naman iniisip nyo na kalaban ako. Kilala nyo ko, Kadyo. Noon pa man, wala akong ginawang masama. Wika ni Tandang Ismael. Alam ko naman pong mabait kayong tao eh. Hindi po nagsisinungaling ang maharlikang balaw. Kung kalaban po kayo, dati pa po kayo pinatay ng halimaw sa loob ng katawan ko. Wika ni Baki. Dagdag pa ng bata. Si Susan lang ang pinag-iinitan ngayon ng mga kalahi. Kailangan mabigyan ito ng proteksyon. Sa kabila ng pagiging kalahating Irito, wala namang intensyon ng dalaga na manakit ng tao. Ngunit nagtataka si Baki kung bakit kampante si Susan na humiwalay sa kauri. Samantalang kung pagbabasihan ang mga sinabi ni Sidro, delikado na magtraidor sa grupo. Napakalakas ng uri ng Irito dahil sa pagiging aswang. Kaya napatanong ang bata kung hindi ba nangangamba si Susan sa kanyang buhay. Subalit nanlaki mga mata ng lahat ng sinabi ng dalaga. Ayon kay Susan, natatakot siya hindi para sa sarili, kung hindi sa kamatayan na maaaring mangyari sa mga kamag-anak na tao. Wala itong pakialam sa kauring Irito. Ang pinangangambahan niya, baka madamay ang inang tao, pati na din ang mga kapatid. Si Susan lang ang anak sa labas. Ang tatay ni Susan, walang iba kung hindi ang dating kanang kamay ng hari na sinubukang magbagong buhay. Nagbago ito nang umibig sa tao at siya ang naging bunga. Galit na galit ang hari noon, kaya pinapapatay nito ang tatay ni Susan. Nang maging ganap ang dalaga, dito na siniwalat sa kanya ang totoong pagkatao. Ngunit tinago kay Susan ang tunay na nangyari sa ama. Saksing buhay ang mga mata ng dalaga kung papaanong pinatay sa harapan niya ang mga biktima. Kung papaanong kinukuha ang mga bungo. Kinakain ang atay at puso. Hindi niya maatim ang lahat. Lalo na nang makita niya na kahit paslit, walang awa na pinagpapapatay ng mga Irito. Nung una, wala naman siyang pakialam sa nakikita. Dahil yun talaga ang gawain ng mga Irito. Ngunit nagbago ang lahat nang maging kaibigan niya si Derman. Sa katunayan ito ang tumayo bilang tagapayo ni Susan at tinuring na tiyuhin sa lugar. Dito niya nalaman kung ano ang sekreto ng pagkatao, pati na rin ang patungkol sa nangyari sa ama. Kaya galit na galit si Susan sa mga kalahi. Ngunit hindi pinakita ng dalaga ang galit. Alam niya sa sarili na kapag may naramdamang negatibo sa kanya, maaaring sapitin niya ang nangyari kay Derman. Si Derman ang naging panauwi ni Tandang Ismael at nagamot ang anak. Pinapapatay ito ng hari at hindi pa nakontento. Dinamay pa ang buong pamilya ni Derman. Minabuti noon ni Susan na ilihim muna ang lahat, total inutusan naman siya ng hari.
Sinamantala niya ang pagkakataon na alamin kung sino ang totoong ina. Doon niya napag-alaman, taga-Ormoc ang ina pati na rin ang dalawang kapatid. Hindi naglaon. Tuluyan nang nag-iba ang prinsipyong pinaniniwalaan ni Susan. Unti-unti nang pinaplano ng dalaga ang lahat kung papaano tumakas sa mga kauri. Ngunit nalaman ang plano ni Susan nang merong magtraidor sa kanya. Sinabi nito ang lahat ng gagawing hakbang sa mga kauri kaya binantayan ng hari si Susan. Sa oras daw na tumaliwas ang dalaga, papatayin ng hari ang nanay at mga kapatid ni Susan, maging ang buong angkan sa panig ng normal na tao. Kaya pinili ni Susan na magpasailalim na lang sa kapangyarihan ng hari. Tiniis niya ang lahat hanggang sa nakaisip si Susan na hikayatin ang iba pang mga kasamahan na dati pang nagtitiis sa pamamahala ng namumuno. Hanggang sa ipinapatay na ng hari ang mga mabubuting irito sa lugar. Ngunit idinaan niya sa ibang tao at hindi sa sariling kauri upang hindi siya pag-initan ng pinamumunuan. Nalulungkot si Susan dahil napatay din ang mga matatandang irito na naging kaibigan niya sa lugar. Napapailing na lang ng mga sandaling ito si Baki, maging si Tandang Ismael, Kadyo at Alberto. Sila ang kasangkapan sa masamang balak ng haring irito para sa pagpatay sa sariling kauri. Sinabi ni Baki kung ilang matanda na ang napatay niya. Ibig sabihin ate, hindi ka natatakot na madamay ang pamilya mo? Lalo na kapag nalaman ng hari na buhay ka pa. Sa higit sa lahat, nasa kamay ka pa namin. Wika ni Baki. Hindi kagad nakapagsalita si Susan. Makikita sa mga mata ang pangingilid ng luha. Naiintindihan nila ang pagiging aligaga ng dalaga kaya nagsalita si Alberto. Natanong ng panganay kung may paraan ba para hadlangan ng hari. Dito biglang nagsalita si Tandang Ismael. May paraan at siya na ang gagawa. Napaisip si Baki na maaaring tama si Tandang Ismael sapagkat may nabanggit si Sidro na makokontra lang ang kulam ng taong may malakas na karunungan. Dito nagliwanag ang diwa ng bata at nakaramdam ng gaan sa kalooban sapagkat maaaring kaya nga itong gawin ni Tandang Ismael. Sa pagkakakilala niya sa matanda, magaling ito at hindi hamak na may napatunayan na. Kaya noong sinabi ng bata na maliban sa pagtugis sa iba pang mga irito, isasagawa din ni Tandang Ismael ang prosesong alam niya para maprotektahan ang pamilya ni Susan. Hindi ganon kadali yun, Baki. Kailangan kasama ko mismo ang pamilya ni Susan. Dapat habang ginagawa ko ang proseso, kasama ko sila. Nang sa ganon, kakapit ang gagawin kong pangontra. Ano bang dapat, Susan? Pwede mo bang dalhin ang mga kaanak mo sa bahay namin? Pwede din sila sa bahay nila, Baki. Maganda doon. Kahit gaano kalakas ang kulam, sigurado kong hindi tatalab. Maliban na lang kung sasadyain mismo ng mangkukulam. Siguradong alam mo kung bakit ito ang sinasabi ko, Baki. May tangan ang mga kapatid mo at nasa iyo pa ang maharlikang balaw. Wika ni Tandang Ismael. Nagtanong naman si Alberto kung ano nga ba ang pangunahin nilang gagawin. Ang sabi ni Tandang Ismael, sa lalong madaling panahon kailangan mahawakan ng albularyo ang pamilya ni Susan. Kung maaari, magsimula na kaagad hanggat may oras pa dahil ang mga kulam ng irito mabilis pa sa hangin kung gumalaw. Ganito na lang, para hindi gumulo ang sitwasyon. Ikaw, Baki Bunso, total nagagamit mo ang lakas ng maharlikang balaw sa paglalakbay. Ikaw na kaya ang kumuha sa pamilya ni Susan. Ano sa tingin mo? Wika ni Kadyo. Sumabat naman si Alberto. Ayon dito dapat may kasama si Baki. Paano matutunto ng kapatid ang lugar kung walang gagabay?
Kailangan pa bang gabayan? Siguradong malalaman ni Baki kung saan ang lugar. Nasa kanyang maharlikang balaw. Wika ni Kadyo. Hindi kagad nakapagsalita si Baki. Makikita sa kinikilos ng bata na kinakausap ang sarili. Hindi daw kayang malaman ng maharlikang balaw, kuya. Lalo na karaniwang tao lang eh. Kung may masamang presensya, malalaman kagad ng balaw. Wika ni Baki. Ayon kay Mang Ismael, tama ang sinabi nito. Ang mga engkantong kagaya ng maharlikang balaw, biniyayaan ng malakas na pakiramdam. Kayang alamin ng balaw kahit malayo pa ang kalaban. Ngunit para lang ito sa mga nilalang na may espiritual na lakas, kagaya ng kapwa engkanto. Ang mga aswang, mangkukulam, at ilang pang may masasamang budhi. Mararamdaman din ng balaw, ngunit kapag nagtago ito sa sabulag, doon na may hirapan ang maharlikang balaw. Kaya din namang pakiramdaman ng balaw ang tao kung nasa kapitbahay lang. Pero kapag malayo na, hindi. Iisa lang ang presensya ng bawat tao. At kapag marami ang nasa iisang lugar, malilito ang maharlikang balaw. Susan, samahan mo na lang, pero huwag kang lalayo kay Baki. Wika ni Tandang Ismael. Dito biglang nagboluntaryo si Alberto na sasama din. Kahit papano kapag marami ang kailangan dalhin, makakatulong doon si Alberto. Wag na, Kuya Alberto. Kailangan ng kasama ni Kuya Kadyo at Tandang Ismael eh. Kaya ko na to. At Tandang Ismael, mas maigi siguro kumprontahin niyo si Erming. Sige na, magkita na lang tayo sa bahay. Halika na, Ate Susan. Wika ni Baki. Hindi naman na nagsalita pa si Alberto, habang si Tandang Ismael naman sumang-ayon sa sinabi ng bata. Matapos umalis nila Baki, kumilos na din sila papunta sa lugar kung saan nakatira si Erming. Sigurado ka ba dun sa sinabi mo kanina, kuya? Pagtulong talaga. Kanina pa kita napapansin. Palagi kang nakatitig kay Susan. Aba, meron ka pang paakbay-akbay. Halatang halata naman sa mukha mo, kuya. Ako na nga yung nahihiya para sa'yo eh. Wika ni Kadyo. Hoy, parang hindi mo na talaga ako nire-respeto ah. Bilang panganay ha, huwag mo kong ginaganyan. Kanina ka pa, Kadyo ah. Gusto mo bang dagukan kita? Ang dumi ng isip mo. Wika ni Alberto. Nang mga sandaling ito, patuloy na nababagabag si Tandang Ismael. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa tagal na panahon nakasama si Erming, ngayon pa lamang niya nalaman na meron itong tinatago. Pinagkatiwalaan pa naman ni Tandang Ismael si Erming at binagian niya pa ng maraming kaalaman. Sabay silang nag-aral ng karunungan. Kilala ang bawat isa. Ngunit sa likod nito, hindi niya alam na meron palang ibang pananaw si Erming. Yung tiwala at pagturing na kaibigan, ngayon ay napalitan ng galit at pagnanais na saktan si Erming. Habang binabagtas ang daanan, tinatanaw sa malayo ni Tandang Ismael ang bahay nila Erming. Sinusuri ng matanda ang paligid at baka nakaabang ito sa kanya. Alam niya sa sarili, bagaman nakapaghanda siya para kumprontahin si Erming, siguradong pinaghahandaan na siya nito, lalo na't maaaring alam ni Erming na nabunyag na ang sekreto. Pinakiramdaman ni Tandang Ismael ang presensya ng tangan ni Erming. Kabisado niya ito, ngunit ng mga sandaling iyon, nagtataka ang matanda. Kahit presensya ng tao wala sa paligid ng bahay ni Tandang Erming, kagad naisip ni Tandang Ismael na baka gumamit ito ng sabulag. Kaya kagad niyang inabisuhan si Alberto at Kadyo. Huwag magpakampante dahil baka nagbabantay lang si Erming sa lugar.
Sandali lang Kadyo, dito muna. Huwag muna tayong papasok sa loob ng bakod nila. Hayaan natin na lumipas ang ilang minuto. Huwag kang padalos-dalos. Wika ni Tandang Ismael. Hindi naman nagmatigas si Kadyo at Alberto. Tumigil ang dalawa. Nasa tabi lang sila ni Tandang Ismael at kita sa muka ang pagiging agresibo. Wala naman po atang tao eh. Ano po bang kinakatakutan nyo, Tandang Ismael? Di ba ang sabi nyo, walang katapatang tanga namin ni Kadyo? Wika ni Alberto. Tama ka, walang katapat. Pero wag tayong magpakampante. Malakas ang gabay niya. Tangan niya ang 3 itim na sadsad. Katulad ng balaw, nanggaling din ang mga iyon sa mundo ng mga engkanto. Pero napakasama. Nakita niyo naman ang naging reaksyon ni Baki nang makita si Erming. Nagwawala sa katawan niya ang maharlikang balaw. Wika ni Tandang Ismael. Maya-maya pa nabagot si Kadyo. Pinili nitong umabante ng lakad. Sa kabila ng pagtawag ni Tandang Ismael, hindi nakinig si Kadyo. Hanggang sa sumunod na rin si Alberto. Nang makarating sa bakuran, bigla na lang tumigil si Kadyo. Napatingin siya kay Alberto at makikita sa muka ang takot. Bakit? Anong meron? Tanong ni Alberto. Hindi mo ba nakita? May dumaan dyan oh. Parang mga itik eh. Pero mukhang ewan. Maliliit yung sukat. Parang ganito kalaki oh. 2 dangkal pero nakakatakot yung itsura. Tugon ni Kadyo. Sandali nga. Parang niloloko mo ata ako eh. Wala naman ah. Ay sus, walang tao dito. Tandang Ismael, walang tao! Wika ni Alberto. Hanggang sa bigla na lang tumalon si Kadyo at tumakbo. Papalapit siya kay Alberto. Anak nang, ano ba yun? Parang may kumalmot sa mga paa ko ah. Teka, huwag ka namang humarang sa daanan kuya. Wika ni Kadyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa! Wika ni Alberto. Naudlot ito nang makita ang 2 bagay na gumagalaw. Nakapatong ito sa bakurang kawayan. Tinitigang maigi ni Alberto hanggang sa unti-unting rumehistro sa paningin ng panganay ang ubod na pangit na nilalang. Hindi niya maipaliwanag ang itsura. Basta nakakatakot. Hindi nakagalaw si Alberto. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay sabay duro sa nakikita. Tignan mo Kadyo. Ano yan? Mukhang impakto. Wika ni Alberto. Paglingon naman ng kapatid, napatigil ito sa paghinga at tumango. Yan yung nakita ko kanina. Di ba totoo yung sinasabi ko? Teka, wag mo namang higpitan yung hawak mo sa akin. May isa pa. Tignan mo sa paanan natin. Tignan mo oh. Sa baba. Linti naman oh. Tugon ni Kadyo. Pagbaba ng tingin ni Alberto, hindi niya napigilang mapatalon at kumaripas ng takbo papalapit kay Tandang Ismael. Habang si Kadyo naman, nawalan ng balanse at natumba sa lupa. Tatayo sana si Kadyo. Ngunit bigla na lang pumatong sa dibdib niya ang nilalang. Hanggang sa napansin ni Kadyo na tila may kakaiba sa katawan. Sobrang lamig at hindi niya maigalaw ang mga kamay. Maging ang mga paa hindi na maramdaman ng binata. Hanggang sa unti-unting nilalapit ng nilalang ang muka kay Kadyo. Dahilan kaya napapikit ang binata at piniling sumigaw. Ngunit para siyang nabubulol. Nanigas na rin ang dila. Hindi na magawang makabuo ng kataga. Nakikita ni Kadyo ang kumikinang na mga mata ng nilalang. Kulay pula na tila nagbabaga.
Sinabihan ko kayo na huwag magpakumpiyansa. Ay sus, Ginoo. Pinakawalan ni Erming ang mga alaga niya. Animal, napakadelikado. Kahit malakas ka, kapag napangunahan ka ng takot, mas kakapit ang kapangyarihan ng sadsad. Teka Alberto, baka mamatay si Kadyo! Wika ni Tandang Ismael habang papalapit kay Kadyo. Si Alberto naman, hindi nawala sa muka ang matinding takot. Bagaman naranasan niya ng makipagpatayan laban sa mga aswang at nakita kung gaano kabangis at nakakatakot ang balaw, ibang-iba ang pakiramdam niya nang makita ang maliliit na nilalang. Yung tapang niya ay tila napalitan ng pagkabahag. Nakatingin lang siya sa matanda habang papalapit kay Kadyo. Tinataboy ni Tandang Ismael ang nakatungtong sa dibdib ng kapatid. Naririnig ni Alberto ang tunog ng pusa na naipit mula sa nilalang. Napakatinis ng boses. Masakit sa tenga kung papakinggan. Hanggang sa kumuha ng kahoy si Tandang Ismael. Sinundot ang nilalang hanggang sa lumundag ito sa lupa. At dito pa lamang nakapagsalita si Kadyo. Mabilis na bumalikwas ang binata. Sabay amba ng sipa doon sa sadsad. Kaso bigla na lang itong naglaho. Linte. Kuya Alberto, anong ginagawa mo dyan? Iniwan mo ko eh. Teka, anong impacto ba yung Tandang Ismael? Bakit hindi ako nakagalaw? Tanong ni Kadyo. Itim na sadsad. Mabuti na lang nataboy ko. Hindi ka talaga makakagalaw. Tinitigan mo ba naman sa matay? Yon ang abilidad ng sadsad. Mapaparelisa ang katawan mo sa oras na mahulog ka sa hipnotismo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalapit. Hindi kayo naniwala sa akin. Tandaan nyo, kilala ko si Erming, kaya alam ko ang mga kakayahan niya. Wika ni Tandang Ismael. Nagtanong naman si Kadyo kung ano ang kailangan nilang gawin. Ayon sa matanda, lumayo muna sila ng kaunti, basta wag na munang lalapit sa bakuran. Nakakatiyak siyang hanggang doon lang ang kayang maabot ng mga sadsad. Tapos ano? Mag-aantay lang tayo dito? Tanong ni Kadyo. May gagawin ako. Hindi natin madaling mapapasok ang lugar kapag malayang nakakagalaw ang mga alaga ni Erming. Mabuti sana kung nandito si Baki. Siguradong hindi tayo mahihirapan. Wika ni Tandang Ismael. Lumayo sila ng kaunti sa lugar. Mga ilang metro mula sa bakuran. Nang mga sandaling ito ay nagyaya ng umuwi si Alberto. Hindi niya alam kung bakit kinikilabutan siya sa lugar. Maging si Kadyo ganun din ang nararamdaman. Ang sabi ni Tandang Ismael, nakakatakot sa aspetong pisikal ang balaw. Ngunit ang sadsad, may abilidad lang itong manipulahin ang isipan ng tao. Paraan nila ito upang matakot ang kalaban. Ito ang abilidad na kayang basagin ang tapang ng isang tao. Maliban pa dyan, sobrang talino at mabilis ang mga sadsad. Bagaman makikita sa mukhang lampa ang katawan, pero kapag gumalaw hindi ka panipaniwala. Pumapatay ang sadsad sa pamamagitan ng hipnotismo at napakagaling din sa pagligaw ng tao. Mga isang oras ang lumipas. Naroon pa rin sila sa lugar. Habang nakapwesto sa isang banda ang magkapatid. Si Tandang Ismael, may ginagawa na hindi nila maintindihan. Nagpapabalik-balik ng lakad hanggang sa umabot doon sa likod ng bahay si Erming. Ngunit meron pa itong distansya. May kung anong nilalagay ang matanda. Nakayuko lang ito at bumubuka ang bibig sabay dura. Kinukumpas din ang kamay na tila may binabato. Mabilis silang nakarating ng ormok.
Akala noon ni Baki nasa lungsod lang ang bahay nila Susan. Pero hindi. Nasa liblib pa na lugar. Isang maliit na pook na may ilang kabahayan na magkakalayo. Itinuro ni Susan kung nasaan ang kanilang tahanan. Nakita ni Baki na nasa gilid lang ito ng daanan. Madilim. Napakatahimik. Tulog na ang mga tao sa lugar. Sandali ate. Maniniwala kaya yung pamilya mo sa gagawin natin? Tanong ni Baki. Maniniwala sila, Baki. Matagal ko na silang sinabihan na umalis na eh. Kaso nag-aalangan si nanay. Wala naman silang malalapitan eh. Diyan ka lang ha. Ako na munang bahala. Tugon ni Susan. Hindi naman nagsalita pa si Baki. Nang mga sandaling iyon alam ng bata na ligtas ang lugar. Napakatahimik ng balaw sa loob ng katawan. Maya-maya pa, narinig na ni Baki ang pagtawag ni Susan. Nagbukas ang ilaw at may sumagot sa loob na tao. Dito nakita ni Baki mula sa bintana ang batang babae at dalaga. Meron ding lumabas na matanda na tila ito ang nanay ni Susan. Naging mabilis ang mga pangyayari. Matapos sabihin ni Susan ang sitwasyon, kaagad namang sumang-ayon ang ina na si Norma. Parehong babae ang kapatid ni Susan. Ang batang babae ay si Irene, habang yung isa naman na dalaga ay si Risa. Matapos makapaghanda, kaagad nilang nilikas ang lugar. Umiiyak pa ng mga sandaling ito ang bunsong kapatid ni Susan. Natatakot na makakita ng mga elemento habang dinadaan sila ni Baki sa lagusan ng mga engkanto. Habang si Risa naman, nakayuko lang at halatang balisa. Hindi na nila dinaanan pa sila Alberto. Sa halip dumiretso na sa abuyog. Samantala, balik naman tayo sa kalagayan nila Alberto at Kadyo. Nang mga sandaling ito madaling araw na. Habang si Ismael naman paulit-ulit na isinasagawa ang pangontra sa mga sadsad. Mas lalo na silang lumalapit sa tahanan ni Erming. Hanggang sa nakita ni Alberto at Kadyo. Nagudyat si Mang Ismael na pinapasunod sila ng matanda. Maya-maya pa, may narinig silang kalabog doon sa bahay. Bumukas ang bintana at may nakita silang sumilip. Napahinto ang dalawa ng maisip na baka sadsad ang mga ito. Ngunit ilang segundo lang, naging malinaw sa kanila ang imahe ng tao. Magandang umaga, Erming. Magparamdam ka naman. Parang wala tayong pinagsamahan. Kung ganyan ang ipapakita mo sa akin, totoo nga ang natuklasan ko. Animal ka. Matagal mo na pala akong niloloko. Wika ni Mang Ismael. Nakita nila Alberto na tumapak na mismo sa loob ng bakuran ang matanda. Dito naisip ng dalawa. Kampante na ang matanda dahil nakontra na nito ang mga impaktong sadsad. Kaya naman kaagad binilisan ng dalawa ang paglalakad. Ano ba kuya? Huwag mo nga akong tinutulak. Natatakot ka no? Tanong ni Kadyo. Anong natatakot? Sige na. Ang dami mo pang sinasabi. Susuntukin talaga kita. Sige ka. Tugon ni Alberto. Nang makapasok sila sa loob ng bakuran, doon pa lamang nila nakita na lumabas si Erming. Nagulat si Alberto dahil bitbit nito ang isang mahabang itak. Sumasayad pa ito sa lupa at kumikinang ang talim. Maliban pa dyan, nasa likuran ni Erming ang 3 itim na sadsad. Akala mo ba matitinag ako sa hawak mo? Abay teka,
kilala mo naman siguro itong mga kasama ko. Maaring nalamangan mo sila kanina gamit ng gabay mo. Pero ngayon, hindi na makakalapit ang mga yan. Alam mo ba kung ano yung nakita mong halimaw doon sa lugar ng mga irito? Isang uri ng maharlikang balaw. At itong dalawang tao na pagkalooban ng tangan mula sa balaw. Hindi ka ba natatakot? Kaya nilang pisain ang katawan mo na parang kamatis. Tingin mo, uubra kaya ang abilidad mo sa dalawang ito? Kadyo, Alberto, banatan nyo na! Wika ni Mang Ismael. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam ng galit si Kadyo. Akala niya si Mang Ismael ang lalaban pero sila pala ni Alberto ang mapapasubo. Ang ganda ng mga sinabi mo, Mang Ismael ah. Ang angas na sana eh. Ang dami mong sinabi, kami naman pala yung lalaban. Wika ni Kadyo. Oo nga naman, teka. Ikaw na yung mauna, Kadyo. Ikaw na yung malapit eh. Mag-iingat ka ah. Mukhang nangangagat yung mga impakto eh. Tugon ni Alberto. Bumulong si Mang Ismael sa magkapatid na mahina siya pagdating sa pisikal na laban. Kaya lang niyang gawin ang pagbitaw ng mga tigalpo at pangontra sa kakayahan ng kapwa albularyo. Napailing na lang sa mga sandaling iyon si Kadyo. Umabante na ng lakad pero inoobserbahan niya si Erming. Hindi ito nagsasalita. Sobrang tahimik at nanlilisik ang mga mata. Habang si Alberto naman, nakasunod lang pero nakatuon ang atensyon sa mga alaga ng albularyo. Hanggang sa bigla na lang hinampa sa lupa ni Erming ang mahabang itak, sabay duro kay Kadyo. Sa pagkakataong iyon nakita ni Mang Ismael ang pagbuka ng bibig ni Erming, pero walang lumalabas na boses. Isang indikasyon. Nagbibitaw na ng pangtigalpo ang kapwa albularyo. Gulat na gulat si Mang Ismael dahil hindi tinatablan si Kadyo. Sa halip kinukusot ang mga mata na tila napupuwing lang. Nagpatuloy sa pag-abante si Kadyo at tinapik ang itak. Sabay bitaw ng malakas na suntok sa mukha ni Erming. Tumumba si Erming at narinig sa lugar ang pag-ungol ng matanda. Klaseng tao ka? Tanong ni Erming. Hindi nagsalita si Kadyo. Dito palang lumapit si Alberto sabay amba ng pagsipa ngunit hinarang ito ni Kadyo. Wag na. Sapat na yung ginawa ko bilang tanda sa kanya. Kagad namang lumapit si Mang Ismael at kinuha ang itak na hawak ni Erming. Kasabay nito kinuha din niya ang tangan ng albularyo na nakasugbit sa tagiliran. Ang tangan na kung tawagin mo siya ng labong. Ito ang ginagabayan ng 3 itim na sadsad. Matapos makuha ni Mang Ismael ang tangan, dito biglang naglaho ang mga gabay ni Erming. Ngayon naniniwala ka na. Totoo ang sinasabi ko, Erming. Kinargahan mo pa ang itak mo. Tignan mo ang suot nilang damit. Punit-punit, hindi ba? Pero walang sugat. Alam mong mga irito ang kinalaban nila kanina. Kahit kalmot ng irito hindi tumalab, ito pa kayang simpleng karga mo. Sinubukan mo pa talagang magbato ng tigalpo. Ayan, nakatikim ka tuloy. Kung sumuko ka na lang sana. Akalain mo, pinahabol mo pa ang magkapatid sa mga alaga mong mukhang daga. Bueno, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob kahit traidor ka. Kahit papano may pinagsamahan tayo. Sa susunod na pagkikita natin, isipin mo na lang nakalaban mo na ako. Halika na, Kadyo at Alberto. Hindi na lalaban yan. Wika ni Mang Ismael. Hindi nakapagsalita si Erming. Tulala lang ito at sinusundan ng tingin ang tatlo habang papalayo.
Ang sabi ni Mang Ismael sa dalawa. Bukod kay Erming may iba pang dapat mabigyan ng leksyon. Bigyan ng leksyon? Mamaya kami na naman yung lumaban eh. Tama po ba? Wika ni Kadyo. Abay, sino pa nga ba? Ang pinaliwanag ko sa inyo, malakas lang ako sa espiritual na pakikipaglaban. Ano pang dapat niyong gawin? Di ba nga, Salvador din kayo kagaya ni Baki? Pero huwag kayong mag-alala. Tutulong pa rin ako sa inyo, pero hanggang sa espiritual nga lang. Tugon ni Mang Ismael. Alam mo, Kadyo, gusto ko nang saktan yung matandang yan eh. Ang angas magsalita. Parang ginagawa tayong laruan eh. Bulong ni Alberto kay Kadyo. Huwag na, hayaan mo na lang. Ako din naman nababanas na dyan eh. Tignan mo nga yung katawan niyan. Mukhang isang ubo na lang. Mamamatay na yan eh. Ang laki mo pa naman. Teka, anak nang. Tinapakan mo pa yung tsinelas ko, kitang sira na eh. Sandali. Bakit dito tayo dumadaan? Pansin mo ba kuya? Hindi naman tayo dumaan dito kanina. Wika ni Kadyo. Mang Ismael, magtatanong lang po. Bakit dito tayo sa kalsada? Di ba dapat sa gubat? Tanong ni Alberto. Ang sagot ng matanda. Iba ang dinaanan nila kanina. Maganda kapag kasama si Baki. Ngunit ngayong wala ang bata. Siguradong kapag dumaan sila sa gubat, aabutin sila ng isang araw bago makauwi. Kayong dalawa, sasakay tayo ng sasakyan syempre. Kapag dumaan tayo sa gubat, bukas na ng gabi ang dating natin. Gusto nyo ba yun? Wika ni Mang Ismael. Oo nga no. Bakit hindi ko yun naisip kagad? Mukha tuloy akong ewan. Ikaw kasi Kadyo eh. Hindi ka nalang magtiwala kay Mang Ismael eh. Wika ni Alberto. Wala namang nagsabing magtanong ka kay Mang Ismael eh. Ikaw yung kusang nagtanong dyan tapos ako yung sisisihin mo. O teka, bakit parang galit ka? Biro lang eh. Huwag ka na nga sumimangot. Ang taba mo na nga tapos lukot pa yung mukha mo. Wika ni Kadyo. Maya-maya pagputok ng bukang liwayway, may napapadaanan ng mga sasakyan. Sumakay ang tatlo at nakarating sila sa abuyog angat na ang araw. Dumaan muna sila sa tahanan ni Mang Ismael. Walang ibang tao maliban sa mga kaanak ng albularyo. Nang mga sandaling iyon umuwi muna ang matanda. Ang sabi magpapahinga muna at punta na lang siya kung sakaling dumating na si Baki. Hindi naman na nagsalita pa ang magkapatid. Habang binabagtas ang daan, natanaw na nila ang tahanan sa itaas ng burol. Nanlaki mga mata ni Alberto nang makita sa malayo si Susan. Naroon sa bakuran, nakaupo sa mahabang upuang kawayan katabi ni Tatay Juan. Kagad niyang siniko si Kadyo at sinabing dumating na sila Baki. Alam ko, nakikita ko naman eh. Aba, ang saya mo yata. Nag-aalala ako ha. Hindi pa naman tayo nakapagpaalam ng maayos kay tatay. Nako, lagot tayo nito. O kita mo, pangiti-ngiti pa tong animal na to. Palibasa, nandyan kasi si Susan eh. Wika ni Kadyo habang nakasunod kay Alberto. Alam niya na nahuhumaling ang kuya kay Susan. Kita naman sa kinikilos na numbalik ang lakas sa kabila ng pinagdaanan nilang pagod. Nakita lang si Susan umaliwalas na ang muka. Nang makarating sa tahanan kaagad na sumalubong si Baki, ipinaliwanag ng bata kung bakit hindi na sila dinaanan. Baka kung ano pang mangyari sa pamilya ni Susan. Nagkalat pa sa lugar ang mga kalaban. Hindi na nagsalita pa si Kadyo.
Habang si Alberto naman kaagad nang lumapit kay Nanay Lusing at Tatay Juan. Nagmano ang panganay ngunit pagkatapos. Aray ko naman, tay. Kinaltukan pa talaga ako eh. Kitang may bisita eh. Nakakahiya eh. Aray ko, ang sakit ng anit ko ah. Wika ni Alberto habang hawak ang ulo. Ikaw, hindi ka man lang nag-abiso. Ay sus, bigla na lang kayong umalis dalawa. Mukha tuloy akong ewan doon sa bukid eh. Hoy, hoy, ikaw, pumarinig ka nga kadyo. Hindi ka ba magmamano? Kunwari ka pa eh. Bilisan mo, lumapit ka dito. Wika ni Tatay Juan. Atay, mamaya na po ako lalapit. Kinakausap ko pa si Baki eh. Uy, sabi na galit si tatay eh. Ang lakas ng pagkakakalto kay kuya. Nakita mo ba yun, Baki? Mabuti hindi ako lumapit kagad. Bulong ni Kadyo kay Baki. Mabuti nga, yan lang yung nangyari sa kanya eh. Ako nga nakipagabulan pa kay tatay. May bitbit ba naman na tangkay ng nyog? Pero naabutan pa din ako eh. Naipit ako sa silong. Naku, hala ka oh. Nagmamatigas ka pa. Ayan oh, papalapit na si tatay. Bahala ka dyan, kuya. Wika ni Baki at nagmamadali nang umalis. Teka tay. Uy, tatay magpapaliwanag ako. Kamuntikan pa akong tamaan. Hoy, Baki! Wika ni Kadyo. Umiilag ito dahil binabato siya ng tsinelas ni Tatay Juan. Anong sinasabi mong magpapaliwanag? May dapat bang ipaliwanag? Kayo kaya ang maiwan dito, tapos hindi nagpaalam ang anak nyo? Halika. Hoy, saan ka pupunta? Dito ka, dali. Huwag mo na akong pahabulin, matanda na ako. May rayuma na din ako. Wika ni Tatay Juan. Ay, teka, sandali lang, wag naman po yung patpat. Ay, aray ko naman. Nagpaalam naman kami. Teka, si Alberto tayo, nangaasar pa oh. Wika ni Kadyo. Nakadampot ang Tatay Juan ng patpat at paulit-ulit na pinalo si Kadyo. Samantalang si Alberto naman, kagad tumahimik nang lingunin siya ng ama. Hay nako, sa susunod magpapaalam kayo ng maayos. Sabihin nyo kung saan kayo pupunta. Huwag yung bigla na lang kayong tatakbo. Ikaw naman, Baki, naku kang bata ka. Nakakalimutan mo, may magulang ka pa. Bueno, mag-agahan na kayo Kadyo. Ikaw, Alberto, kulang pa yung inabot mo sa akin ha? Wika ng ama. Sige tay, sige. Paluin mo rin ang patpat para patas kami. Tugon ni Kadyo. Tumahimik ka na dyan. Sige na, mag-agahan na kayo. Kayo nang bahala sa bisita. Pupunta na ako sa bukid. Huling wika ni Tatay Juan. Matapos magsalita, kinuha niya ang mga kagamitan at umalis na ng tahanan. Nang mga sandaling iyon, tila nagulat ang magkakapatid. Nakita nilang kausap ni Nanay Lucinda si Nanay Norma. Maayos namang makitungo ang ina. Hindi na ito katulad dati na palaging takot sa tao. Normal lang. Nakangiti si Nanay Lucinda habang ang mga kapatid naman ni Susan ay nasa papag. Tulog si Irene. Samantalang si Teresa naman, inaayos na ang kanilang mga kagamitan. Dito ko sila dinala. Mas maiging dito na lang kumpara sa bahay ni Mang Ismael. Ayos lang naman yun no, sa inyo. Kuya Kadyo, Kuya Alberto. Dito na lang kayo sa baba matulog ah. May kamalig naman sa likod eh. Wika ni Baki. Wala namang problema sa akin. Pansamantala lang naman eh. Nga pala Susan, isipin nyo na bahay nyo din to ha. Huwag kayong mahihiya. Kung anong nakasanayan ng nanay at mga kapatid mo sa inyo, malaya sila dito. Pagtiyagaan nyo lang yung bahay
Maganda naman dito eh. At saka sariwa yung hangin. Wika ni Kadyo. Tumango naman si Susan. Nagpasalamat ang dalaga. Kaso nga lang halata sa muka ang sobrang pag-aalala. Nang mga sandaling iyon nawala sa paningin ni Baki si Kadyo at Alberto. Pagtingin ng dalawa sa silong ng tahanan, nakita nilang natutulog ang kapatid. Hindi na nila ginising pa. Pagod ito kaya hindi na kinaya ng katawan. Naging maayos naman ang kalagayan nilang lahat sa mga araw na lumipas. Kasabay nito ang ginagawa ni Mang Ismael sa pamilya ni Susan. Naalala noon ni Baki, tuwing 3:00 ng hapon nasa likod sila ng tahanan. Nasa kamalig at doon isinasagawa ni Mang Ismael ang pangontra sa mga banta na maaaring dumating sa mag-anak ni Susan. Nakahilera sa papag ng kamalig at may pinapahid si Mang Ismael sa mga noon nito. Pinapausukan din sila ng matanda ng bunot na nilagyan ng dahon ng kalamansi. Hanggang 6:00 ng gabi ang proseso. Maliban pa dyan, naglalagay si Mang Ismael sa paligid ng bahay ng mga pangontra. Samantala, nakapagtatakang tumutulong si Tatay Juan kay Mang Ismael. Alam ng magkakapatid na hindi biyasa ang ama, pero tila pulido ang proseso na ginagawa ng tatay, lalo na sa usaping pangontra. Sa katunayan, kung titignan sa kinikilos ni Mang Ismael at Tatay Juan, hindi hamak na mas mapagkakatiwalaan ang galaw ng ama. Maging si Mang Ismael naninibago kay Tatay Juan. Pero lingid sa kaalaman nilang lahat, maging si Baki walang ideya na kinakausap din ng ama ang maharlikang balaw. Hindi naman ito sinasabi ng balaw kay Baki. Maging si Tatay Juan walang sinasabi sa mga anak. Inabisuan siya ng balaw na wag nang ipagsabi dahil dadagdag lang ito sa isipin ng bata. Tuwing gabi nag-uusap si Tatay Juan at ang maharlikang balaw. Kapag nakakalabas ang balaw sa katawan ng bata, tinuturuan nito ang ama ni Baki kung ano ang mga dapat gawin sa paligid ng bahay. Mga batayan at kaukulang kaalaman na hindi hamak na mas mabisa kumpara sa proseso ng mga albularyo. Paano ba naman kasi? Wala talagang tiwala kay Mang Ismael ang maharlikang balaw. Bagaman alam nito na mabuting tao ang matanda, pero hindi ito kadugo nila Baki. Napakalaki ng respeto ng balaw kay Tatay Juan sa pagpapakita nito ng katapangan at pagmamahal sa pamilya. Hindi biro ang obligasyon ni Tatay Juan, lalo pat dumagdag sa buhay ng pamilya ang maharlikang balaw. Alam ng nilalang, siya ang dahilan kung bakit dinanas ng pamilya ang pait ng buhay. Hindi mapapantayan ang katatagan nito na harapin ang mga peligro at dagok sa buhay. Kaya kung gaano nirerespeto ni Baki ang mga magulang, ganun din ang ipinapadama ng balaw. Maliban na lang sa mga kapatid ni Baki, masasabi talagang banas ang maharlikang balaw. Mali ang lahat ng ginagawa ng mga ito. Imbis na makatulong, nagiging pabigat pa lalo ang dalawa kay Baki. Sabihin mo sa akin, Juan, saan mo natutunan ang paraang iyan? Kung hindi ako nagkakamali, pangontra yan sa masasamang elemento. Abay, marunong ka pala niyan. Nakakamangha. Akala ko kung ano ang gagawin mo sa manok na dala mo. Wika ni Mang Ismael. Kasalukuyan noong nasa dalisdis ng burol si Tatay Juan. Nagsasagawa si Mang Ismael ng pangontra, pero iba ang nakita niya kay Tatay Juan. Naglagay ito ng pinagpatong-patong na bato. Kinatay ang manok at pinatakan ito ng dugo. Hindi nag-uusal at walang binabanggit na kataga. Naway protektahan niyo kami ng pamilya ko at kasama pa ng ibang nasa tahanan. Wika ni Tatay Juan.
Napapailing na lang si Mang Ismael ng mga sandaling iyon. Hindi niya lubos akalain dahil ang pamamarang ito ay namumukod tangi. Kailangan pa ng maraming proseso. Ngunit sa ginawa ni Tatay Juan, tila ora mismo nagkabisa ang dasal. Kagad niyang naramdaman na lumakas ang presensya ng lugar at nagkalat ang mga mabubuting lamang lupa. Sandali nga, parang merong iba. Siguro biyasa ka talaga. Itinatago mo lang sa akin. Tanong ni Mang Ismael. Mga nakuha ko lang yan na kaalaman sa mga natanong ko noon nung magkaroon ng problema ang pamilya ko. Hindi lang naman ikaw ang nilapitan ko meron pang iba. Sa katunayan, nakarating ako sa Bohol noon. Nagbabakasakali lang. Talagang naiipit na ako noon At kahit ikaw, hindi mo mahanapan ng paraan ang nangyayari sa pamilya ko. Kaya yung mga nakikita mo, natutunan ko lang noon. Ang Ninuno.